Yes! Ba't ba tayo nandito ngayon? Hindi ko nga rin alam kung ano pag-uusapan natin. Anong ganap nito? Bakit parang... Wala, basta nag-prepare lang ako ng food. Wow, thank you so much. Tsaka mga Filipino food to Oo, kasi di ba nakakamiss naman? Kasi lately, kung ano pinakain natin eh. So, ito, Filipino food, street style food. Paano yung ating takoyaki? So, kumusta ba kayo? Ayun, alam mo na, physical educator na making. Kaya ngayon, Pagod-pagod kasi finance din na eh. Pero, plus yung review pa. Ano? Pagbabasa, pag-memorize, imagine, lesson plan, memo teaching. teaching, May swimming pa. swimming class. Diyos ko, all in one day, no? Paano may imagine yun? Pagkakasyahin mo yung mga oras mo, oras natin. Isipin mo pa lang, pagod ka na. Pero sabi nga ni Sir Jazz, nandyan ka na naman na, galingan mo na. So anyways guys, kasi ako lang to feeling ko kasi mas nahihirapan ako magbigay ng instruction talaga kapag English. Totoo. Kasi paano ka magtuturo? Diba, imaginein mo, instruction pa lang sa English, mahirap nang intindihin. Kaya nga, may tinatagalog ko talaga siya para maunawaan ng mga bata. Tsaka para mas maunawaan ko din. Tama. Tsaka kasi, di ba, hindi naman lahat ng ng mga estudyante nakakaintindihan. Mas naiintindihan nila kung sariling wika. Especially, kaya nga di ba may MTV na sa matatag ngayon. Bagong curriculum. Ito dito tayo sa topic na pwede natin siyang i-connect sa kurso natin ngayon, yung discourse ng sa Pilipino. Ano sa topic? Well, kasi nung sabi ng diskurso, para siyang may palitan, conversation talaga siya. Kaso lang, kailangan talaga Pilipino yung ginagamit na palitan ng salita. And speaking of, yung connection kasi nito sa pagiging physical educator natin, mas maganda na i-promote talaga natin yung wikang Pilipino. Pag sinabing diskurso, di ba, mas nag-gets talaga ng mga students. Pag may nangyaring normal lang na palitan ng conversation, kesa yung talagang yung teacher na nagsasalita, kailangan talaga yung mga students ngayon masalita na, kailangan ma-feedback na rin sila, no? Gusto nila may take sila sa bawat punto. Totoo. Diba? Dahil na yung subject natin ngayon na doon malaya ka makapagtagalog. Exactly. Di ba? Malaya mo mapapayag yung nararamdaman mo at gusto mong sabihin. So, us, as a future educator, syempre, hindi nawawala yung understanding at hindi mo makakamit yung understanding without the conversation. Totoo. Diba? Kasi kung makipag-usap ka sa lingwaheng hindi ko naiintindihan, hindi tayo magkakaintindihan. Parehas tayong magkakalipulituhan. Exactly. So, paano natin ipopromote yung comprehension? Eh kung required natin yung language na hindi naman gamay ng mga bata. Diba? Saka yung sa mga sa mga Gen Z na ngayon, lalo na sa Facebook, di ba? Yung mga pag-construct nila sa mga words, medyo iba-iba. Ayun pa. Actually, hindi ko nga alam kung trend pa ba yan. Kasi, Yes, Naib. nain, di ba? Pero aminin, ganyan ka rin naman. Totoo naman. Yung mga panahon hindi mo na pag-aabala. Pero kakaiba naman ako sa social media tsaka sa personal. Hindi ko naman sinasabuhay yun. Ay, ang galing naman. Diba? Kumbaga nakikiuso lang din kapag nasa social Of course, media. diba? Pero yun talaga yung technique eh. Kapag professional, kailangan professional ka rin. Yes. Hindi pwede mawawala yun. Mhm. And in order for you to do that, kailangan alam mo talaga kung ano yung pinagkaiba. Totoo. Diba? May di mo pala alam yung pinagkaiba ng mga colloquial, balbal, diba? So, paano mo Mga informal. So, close na natin to. Oh, kumain na tayo. Gusto ko talaga kumain eh. Nagutom na kayo kumain. So ngayon, sana sa pagsama niyo sa amin na pakikinig at panonood, sana masabuhay niyo rin yung mga pinag-usapan namin dito. Kahit medyo walang kwenta, pero matutunan naman siya. Meron na matututunan. And sa mga nagbabalak dyan na kumuha ng kursong physical education, panoorin niyo to. Sana huwag kayong ma-discourage. Nakapagod lang siya pero masaya. Worth it siya. Exactly. Super. Diba? So, bye-bye!